everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Appointed nga ba talaga ang ilalaban natin sa Miss Grand International? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand tayo ngayon. So, lahat tayo excited na para sa Miss Grand Philippines. So, kahapon nga, in-announce na ng Miss Grand International ang host country ngayong taon na to ng Miss Grand International kung saan magaganap nga sa October 25. So, after nilang ma-reject doon sa Myanmar, kasi ayun yung first plan, ngayon ay hindi lang isa, kundi dalawang bansa ang mag-host ng Miss Grand International. O diba, ang bongga. So, ang bongga ng paandar. So, ito nga ay ang bansang Cambodia at saka Myanmar. So, yon. So, sa mga hindi pa nakakaalam, for sure alam na ninyong lahat. Ako, nakarating na ako ng Cambodia. Okay naman yung Cambodia. Hindi ako makakain doon. Charot. So, ewan ko kung bakit. Pero maganda sa Cambodia. But, hindi pa sila ganong kabongga, baka katulad ng Thailand, so yon. Pero, ang feeling ko, marami silang nakitang magagandang area para gawin ang Miss Grand dyan. So, parang feeling ko dyan mag-i-start yung Miss Grand, tapos pupunta sila dito sa Thailand. So, parang yung sa Indonesia, di ba? Nilagay muna nila sa Bali, pagkatapos biglang nilagay sa Jakarta, ganon. So, para kasing ganyan lang yan eh. Parang ilang minuto lang naman ang biyahe papuntang Cambodia from Thailand. So, hindi naman minuto. Parang tumatagal ng 1 and 30 minutes, ganon. So, ganon lang kalapit. Malapit lang. Parang kaya nga nila ng 1 hour flight eh. So, yon. Kaya parang feeling ko doon magi-start tapos pupunta dito sa Thailand. So, to be honest, parang nung una naisip ko, Thailand ang magiging host country. Kaya lang siguro nagkaroon sila ng idea na, oy, gawin natin doon sa Cambodia panimula pagkatapos yung parang feeling ko dito na yan magna-national costume, preliminary competition, and evening gown. Kasi di ba laging dalawa yung area na pinupuntahan ng Miss Grand. Parang yung dati dito sa Phuket, tapos Bangkok. Pagkatapos yung sa Bali, tapos Jakarta. So lagi silang ganon. So gusto nila may dalawang spot. So ngayon, gagawin nila sa Cambodia and Thailand. So ang bongga. So pero in fairness, privilege to ng mga magiging kandidata dito sa Miss Grand kasi makakarating sila ng Cambodia kaysa nga naman sa Myanmar lang. Actually, yung Myanmar medyo malayo-layo pa sa Thailand. Kumbaga, mas madaling magbiyahe papuntang Cambodia more than sa papuntang Myanmar kasi mahirap pa yung travel dyan sa Myanmar. Tapos may may mga eksena pa, di ba? So, yon. So, kung Laos, parang pili ko nga sa susunod yan, Laos and Thailand, mga ganon. Kasi malapit lang talaga sila. Kayang biyahihin ng land in 12 hours. Parang papunta ka lang ng Baguio. Ganon! So, yan! At ito na nga, syempre, bukod doon sa announcement nila na na-excite naman ako, syempre na-excite ako kasi parang feeling ko dito magiging bakbakan nila dito sa Thailand ng preliminary competition. Syempre excited ako kung sino nga ba ipapadala ng Pilipinas para dito sa Miss Grand, di ba? So ayun na nga. So sinasabi nga nila appointed daw. Pero wala pa naman tayong kasiguraduhan dito kasi naririnig pa lang naman natin. At isa nga sa mga pinag-uusapan na i-appoint daw itong si Jasmine Omay. Ako para sa akin, okay lang naman si Jasmine.
Pero parang minsan naiisip ko, talaga ba? Pang Miss Grand ba talaga ang atake ni Jasmine Omay? Yung beauty niya, oo maganda. Pero yung atake ba, parang feeling ko baka ma-El Tocuyo na naman tayo. Charot. Kasi very Miss International kasi yung datingan niya. Sabi ko nga dito sa Miss World Philippines, tama yung galawan niya. Kasi alam mo yun, yung parang ang galawan ni Jasmine Omay, very binibining Pilipinas na parang kung ako ang tatanungin mo, hindi Miss Grand, hindi Miss Globe, pero pwede siyang Miss International, mga ganon. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. But I love Jasmine Omay. Kung sakasakaling si Jasmine Omay yung ipapadala nila, to be honest, kung beauty, winner naman. Kaya lang, kailangan talaga nilang maghanda ng bonggang-bongga in terms of presentation. So, yung presentation nakakabog talaga, di ba? And I think kung magkakaroon naman sila ng pageant, ayan nga, naririnig natin si CJ Apiasa, ang isa sa mga talaga nag-announce na nasasali siya sa Miss Grand International. At si CJ Apiasa, masasabi ko, performance level, talagang kabog. At hindi mo naman talaga matatawaran. At nakita na natin yan ever since na etong si CJ Apiasa, gusto niya talagang maging Miss Grand candidates. At parang feeling ko kung beauty, ayun nga lang, medyo parang ang tapang kasi ng beauty ni CJ Apiasa, pero yung caliber niya ay talaga namang masasabi ko ay laban niya, no, di ba? So kakabog yan in terms of pasarela. Ang linis kaya ng pasarela ni CJ Apiasa. So I'm so excited ko si CJ Apiasa more than kay Jasmine Omay. Ano kasi, parang feeling ko kasi pag si CJ Apiasa, parang feeling ko makakarating tayo ng top 5. Pag si Jasmine Omay, medyo nandoon ako sa part na pwede namang manalo, kaya lang parang hindi ko pa siya sure. Ang na-excite ako doon, makikita ko siya dito sa Bangkok, di ba? Kasi anak-anakis din naman natin to. So finally, magkikita kami. Pero I think I go for Jasmine CJ Apiasa talaga. So, yon. Kasi si CJ, iba yung atake, di ba? Siyempre, doon tayo sa more excitement, di ba? And then, isa din sa mga matutunog ngayon, kasi may mga naglalabasan nga sa social media, magkasama itong si Herlyn Budol at saka itong si CJ Apiasa. Kaya, nagkaroon din ng mga palaisipan ng mga tao na hindi kaya si Herlyn Budol ay isa sa mga magiging officially candidates ngayon ng Miss Grand Philippines. Ako, to be honest si Herlyn Budol perfect na package natin to for the Miss Grand. Bakit? Kasi, ex-senadora kasi si Herlyn Budol at nakita naman natin na talaga namang ang lakas makabudol kung ganda ang pag-uusapan, di ba? Talagang may ino-offer siyang ganda, performance, talagang performance level. And then, nandoon din ako na parang kaya niya talagang makipagsabayan kung mga pasabog eksena, talagang sasabay talaga ang isang Herlyn Budol. Pero syempre, mas exciting ako kung sa Herlyn Budol lang ipapadala natin dahil sa bukod dun sa marami ng susuporta, maraming followers, kumbaga kaya ni Herlyn Budol talaga mag-top 5 dito sa Miss Grand, promise. At siguro kailangan lang niya talaga ng content training pagdating sa communication skills para makakabog ng bonggang-bongga at maipalo niya yung sarili niya doon sa competition. So, yun lang. The rest talaga, sabi ko sa iyo, ay pwede na. Kaya na ni Herlyn Budol talaga ang Miss Grand. Isa siya sa mga nakikita ko na talagang perfect Ricardo para sa Miss Grand. And then, isa din sa mga tinitignan natin dyan, si Michelle Arceo. Why not? Michelle Arceo, she's a very talented, beauty, brainy, at talaga naman caliber. So, parang feeling ko perfect din. Kaya lang parang gusto ko si Michelle Arceo, medyo magpapayat lang konti para mas kumabog ang beauty niya doon sa Miss Grand. O, di ba? So, syempre marami tayong mga kandidata na inaabangan pa kung sino nga ba ang sasali. Sabi ko nga, sa totoo lang, ang perfect na kandidato dyan, Aliana Aduana. Di ba? Ayaw ko talaga siyang tantanan. Malay mo, di ba, sa mali. So, yun talaga. Siya talaga yung nakikita ko. Ay, nako, kung si Liana Aduana ang ipapadala natin this year, ay, nako, talagang corona na to. Yung, alam mo yun, yung parang
eto na, corona na to ng Miss Grand para sa Pilipinas. Kasi talagang hindi mo maitatapon yung beauty na meron siya. But malay mo, sa next year, sumali siya. But for now, I think okay si Jay Apiasa, Herlyn Budol, at saka si Michelle Arceo. Jasmine Omay, so hindi ko pa nai-imagine. But I'm so excited. First, kung si Jasmine Omay din ang isa sa mga ipapadala natin. But syempre, kailangan lang ni Jasmine Omay na mag-transform talaga as a Miss Grand candidate. Yung tipong, alam mo yun, yung hindi lang sexy, kumbaga parang pasabog din sa eksena. Diba? So yun, so syempre, kaabang-abang to para sa laban ng Miss Grand Philippines. At hindi natin pa alam kung magkakaroon nga ba ng appointed o appointee na candidates dito or magkakaroon sila ng pageant. So yan yung antabayanan natin. But for sure, meron tayong ilalaban sa Miss Grand ngayong taon na to. So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Are you excited for the Miss Grand Philippines 2024? Sino sa tingin ninyo sa mga napag-usapan natin ang pwedeng ipadala ng Pilipinas? At anong masasabi ninyo kung i-appoint nga natin si Jasmine Omay dito sa Miss Grand Philippines? At tingin ninyo, makikipagbardagulan ba talaga si Herlyn Budol ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines? Sino ang gusto ninyong manalo? Kung magsasabay-sabay si Michelle Arceo, CJ Apiasa at Herlyn Budol. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.